Ito mga kabunyog, mga kababayan, may bago na namang development dito sa nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado. Ha? May bago na namang development. Talagang sinungaling itong si Bato de la Rosa. Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Nilaglag mismo ni Jingo Estrada. Yan, panoorin nyo mamaya, ipapakita ko. Ipapakita ko yung video. Pero summary lang, ano bang ibig nating sabihin na nilaglag si Bato de la Rosa ni Jingo Estrada? Ay di ba mga kabunyog, ang sabi ni Bato de la Rosa, kung naalala natin, ang sabi ni Bato, immaterial naman na yung perma niya. Pumirma daw siya doon sa resolusyon ng pagpapalit ng liderato ng Senado, ibig sabihin resolusyon kontra kay Zubiri. Ibig sabihin, yung resolusyon na suportado si Escudero, pumirma daw siya doon. Pero sabi ni Bato, pang-15 na yung perma niya. Mayroon na daw 14 perma eh. Kaya yung perma niya, hindi na daw yun, immaterial na daw yun. Nanonood sa atin si Francisco Bumbali sa Lagunoy North. Naririnig pala tayo dyan. Nakakarating pala yung programa natin sa Lagunoy North. Ano na yan malayo na yan. Pero sabi ni Kabunyog Francisco Bumbales, nanonood siya sa atin sa Lagunoy North Coastal eh. Francisco Bumbales bahala ka na dyan sa Lagunoy North Coastal towns and barangays pagdating ng May 2025, asahan ka namin. Anyway, mga Kabunyog, mga kababayan, napapansin nyo, nagbubukas ako ng pinto kasi yung mga aso ko pumapasok eh. Kapag naririnig na akong nagla-live na, kumakatok na sa pinto yung mga aso ko eh. Anyway, balik tayo dito sa aking dinidiscuss. Ang sabi ni Bato, mga kabunyog, ano daw? Yung kanyang perma, pang-15 na. Ibig sabihin, kahit hindi siya pumirma doon, mayroon ng 13. Pag nakuha na kasi yung 13, ano na yon? Majority na, plus 1. Ibig sabihin, 50% plus 1. Hi, kay Kabunyog Jerry Prestado. Kumusta kayo dyan sa Sydney, Australia? So, yun ang sinasabi ni Bato. Nung una, ang akala nga ni Zubiri, nasa kanya si Bato eh. Kaya nga pinuri niya pa si Bato dun sa speech niya eh. 'Di ba? Sabi ni Zubiri, isa sa mga nanindigan sa kanya. Saludo siya, pinupuri niya si Bato. Kaya nga 8 yung sinasabi niya eh, 8. 8 daw sila eh. 'Di ba? 8 sila. Ang 8 si Zubiri, pero 7 yung sumuporta sa kanya at isa doon si Bato. Tapos si Bato umiyak pa. Ang akala ng marami kaya umiyak si Bato dahil dahil napalitan nga si Zubiri. At akala pa nila ni Zubiri talagang loyal sa kanya si Bato kasi niyakap pa ni Bato yung asawa niya. Pero kinalaunan, lumabas ang totoo. Si Tolentino ang naglabas ng totoo. Sabi ni Tolentino, hindi, kasama na pumirma si Bato doon sa resolusyon para kay Escudero. Yun, wala na, nasukol na naman si Bato. Nag-press con si Bato. Ang paliwanag na naman ni Bato, oo, pumirma ako doon pero panghuli na ako eh. Wala na, nakapirma na lahat. 14 na daw ang nakapirma. Yun ang paliwanag ni Bato, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kung naaalala natin, di ba kabunyog ni Nestor Ambrosio, Kuya Disan, Romel Limpin, kay Ray Bilanghel, Alexander Durian sa Tuguegarao City, Cagayan Province, kay Larry Bangalisan sa Bacolod City. Di ba sabi ni Bato ganun? Wala naman daw ng bearing yung perma niya kasi ano na yun pang-15 na. Kahit naman daw hindi siya pumirma, lusot na talaga yun kasi 13 lang naman ang kailangan. Di ba kabunyog dyan Paulo Katakutan at Joyce Mira? Yun ang paliwanag ni Bato eh. Kung naalala natin yan. Kaya ang palusot ni Bato, totoo, pumirma siya pero immaterial na. Ngayon, ano ang sinasabi kong sinungaling si Bato? Nilaglag naman ngayon ni Jingo Estrada. Ang sabi ni Jingo Estrada, hindi. Sa simula pa lang, kasama na namin si Bato. Ayan, patay. Patay, Kabunyog Erwin Varela si Bato. Sabi ni Jinggoy, hindi.
Sa simula pa lang, kasama na namin si Bato. O yun. So balik na dun sa sinasabi ni Bato, sabi ni Bato, sa huli na siya sumama eh. Wala na daw siyang magagawa kasi nandun na eh. Kumbaga ano na lang siya, pangdagdag na lang. Hindi. Sabi ni Jingo Estrada, mamaya ipapakita ko sa inyo. Sabi ni Jingo Estrada, kaya nga malakas yung grupo namin kasi sa simula pa lang, nandun na si Bato de la Rosa. Oh. Ha? Oh, ito. Pakinggan muna natin yung paliwanag ni Bato. Nung una, sabi ni Bato, wala na siyang magagawa kasi ano na eh, nakapirma na lahat. Ito. Pumunta sa akin nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Senator Tolentino eh. Pero nalocate nila ako doon, pumunta doon, kinausap ako. Sabihan ako na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the Senate President. O yun malinaw Nang kinausap daw siya, sabi ni Bato, mayroon ng 14 perma. Kaya siya na yung pang-15. Kaya sabi niya, hindi naman daw na kailangan sana yung perma niya kasi ang kailangan lang 13. Ay mayroon ng 14 eh. Yan ang paliwanag ni Bato. Kahit na hindi na kailangan, immaterial na yan, kung pipirma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. I was really contemplating seriously to join the minority after that incident. But I was persuaded by Senator Chis and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. And mas mabigat na rason dyan. Ayun okay. Kaya ako sinabi ko, ang kwento ni Bato malinaw. Nung mayroon ng mga perma, kumpleto na yung perma, lampas na sa 30 na required, 40 na nga daw ang nakaperma, saka siya nilapitan. So kung papaniwalaan yung sinabi ni Bato sa press con niya, nakumbinsi siya sa last part na. Di ba? Malinaw yun mga kabunyog. Kabunyog Agustin Mondragon, di ba? Yun yung sinasabi ni Bato. Pinanood ko sa inyo. Ako naman, pag nagdi-discuss ako, laging may ebidensya eh. O ngayon, anong sabi ni Jinggoy? Ito ang sabi ni Jinggoy. Ano ko na. Hindi ko kasi ma-live yung sinabi ni Jinggoy kasi ANC. Ang ANC stricto sa copyright eh. Kaya hindi ko ma-live. Pero kinote ng ANC. Kinote ng ANC. Ito yung sabi ng ANC. Yan. Ito. Sige, palakihin ko para makita ninyo. Ito yung sabi ni Jinggoy. If it did not come as a surprise to me because when we counted the numbers, Senator De La Rosa was already included in the numbers. Di ba? Yan yung Yan yung sinabi ni Yan yung sinabi ni Jinggoy. It did not come as a surprise to me because when we counted the numbers, Senator De La Rosa was already included in the numbers. I have been witness to several change of leadership in the Senate, being a 3-time senator. It happened so fast. Actually, it was Senator Escudero who called me last week and discussed a lot of things. Of course, he relayed to me he was interested in the Senate presidency. So malinaw ano yung title sa baba? Sabi ni Estrada, tingnan nyo sa baba. We had the numbers included, De La Rosa included, ahead of Monday's changes. Ibig sabihin, bago pa yung nangyari nung Monday, mayroon na sila nung numbers. Kasama na doon si De La Rosa. So balik doon sa sinasabi ni De La Rosa na sumama lang siya nung tapos na. Ibig sabihin, kumpleto na. Di ba? Tama ang observation mo, kabunyog mo ni Cariula. Kung wala nang bearing, dapat di na siya nagperma. Tsaka, tama ka kabunyog Rudy Ilas. Liar, talaga si Bato. Linaglag ni Jinggoy. Paliwanag kanina ni Bato, pinanood ko naman sa inyo, sabi ni Bato,
wala na kasi siyang magagawa. Kasi nandun na, kumpleto na yung mga perma eh. 40 na daw eh. Salamat Kabunyog Jerry Prestado sa pag-send ng donations ha. Pero ang sabi ni Jinggoy, kita niyo yung title sa baba ng ANC. According to Estrada, we had the numbers, De La Rosa included, ahead of Monday's changes. Ibig sabihin, bago pa yung nangyari yung Monday, kumpleto na sila ng number. Nandun na, nakapirma na si Bato. Kaya sinungaling si Bato. Ang sinasabi ni Bato, doon na lang siya sa last part. Ang huli na lang siya pumirma. Kumbaga, tapos na. Nakuha na daw yung perma ng iba. Ano na ngayon? Pag nakarating ito kay Mig Subiri, lalong magagalit na naman kay Bato yan. Kasi ang unang akala ni Subiri, si Bato ay kanya. Kumbaga, hanggang sa huli, naging loyal sa kanya si Bato. Yun ang akala ni Subiri. Kaya nga sinaluduhan ni Subiri si Bato eh. Pero nung bandang huli, mali pala. Kasama pala si Bato sa nagperma. Tapos nag-press con si Bato, nagpaliwanag. Ang paliwanag ni Bato, hindi ko naman trinaydor si Migs. Kasi yung perma ko, immaterial na. Nahuli na akong pumirma, nauna na sila lahat. Yun ha. Ngayon, mas lumalabas, sabi ni Estrada, hindi. Sa simula pa lang, nandyan na si Bato. Kasama na namin. Wah, dali si Bato ngayon. Dali si Bato. Lahat ng mga sinabi tungkol kay Bato, laglag si Bato eh. Nung una, akala ni Subiri, kasama niya si Bato. May paiyak-iyak pa. Niyaka pa ang asawa niya. Pero nung nalaglag na si Bato, kasi sinabi ni Tolentino, hindi, nakapirma si Bato doon sa resolution. Walang nagawa si Bato, nag-press con. Anong sabi ni Bato sa press con? Wala naman akong magagawa na kasi nakapirma na sila. 14 na ang nakapirma, huli na akong pumirma. Yun ang sabi ni Bato, palusot niya. Pero sabi ngayon ni Jinggoy, binasa ko sa inyo, ang sabi ni Jinggoy, hindi. Simula pa lang kasama na namin si Bato. Ha? Di ba? Yan ang ano dyan. Kaya mga kabunyog, sa tingin ko, dapat itong si Subiri, ang mga nag-trader talaga sa kanya ng todo, sila Bato. Sila Bongo, sila Tolentino, at saka si Padilla. Yung mga PDP laban ni Duterte. Yun talaga yung nag-trader ng todo eh. Malinaw dito eh. Ang sinasabi ni Bato, parang ano na siya, wala na siyang magagawa kasi last na siyang nagperma. Hindi. Sinabi ni Jinggoy. Malinaw naman sabi ni Estrada, we had the numbers, De La Rosa included, ahead of Monday's changes. Ibig sabihin, bago pa yung nangyaring, kumbaga yung last, sabi kasi ni Bato, parang siya, pumirma na siya, last na eh. Di ba? Sabi ni Agustin Mondrag, ano naman kaya ang palusot ni Bato sa susunod niyang press conference? Kaya ako nang mabasa ko itong paliwanag ni Jinggoy, sabi ko, patay. Linaglag na naman si Bato. Nung una kasi si Bato pinuri ni Subiri kasi nga loyal daw sa kanya to the end. Ang traidor sa kanya sila Tolentino, si Bongo at saka si Padilla. Pero kinaumagaan, sabi ni Tolentino, hindi, nakapirma din naman si Bato eh. Linaglag ni Tolentino si Bato. Biglang nag-press con si Bato. Pero ang paliwanag ni Bato, hindi, huli na akong nagpirma, wala na akong magagawa. Talagang nandun na, 14 na ang nakapirma. Ngayon na naman, mayroon na naman sinabi si Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, hindi, simula pa lang nandyan na si Bato. Ay mga kabunyog, mga kababayan, talagang masakit sa parte ni Subiri yun. Kasi ang dahilan talaga bakit sinipa siya si Bato eh. Igino kasi ni Subiri, pinabwilo ni Subiri yung PDEA leaks ni Bato eh. Siyempre nagalit ang Malacanang doon. Sinabihan na siyang itigil mo na yan. Kasi hearsay naman ang mga nandyan. Ano naman yan? Wala namang mga ebidensya. Gawa-gawa na lang nakasinungalingan yan. Pero wala, talagang pinagpatuloy pa rin ni Subiri. Pinagtanggol niya si Bato. Tapos ngayon, linaglag pala siya.
Salamat Kabunyog Manuel Guzman Jr. sa pag-send ng stars. Yan. Kaya mga Kabunyog, mga kababayan, sumalinaw na ngayon. Pero si Mig Subiri sabi niya, ano na muna ako? Kinausap daw siya ni Bato eh. Gusto yatang magpaliwanag sa kanya eh. Pero sabi niya daw kay Bato, wag na muna, saka na lang. Ano yan eh, masakit sa kanya. Sinabi naman ni Subiri, masakit pa sa kanya ang nangyari. Kasi paiyak-iyak pa si Bato. Tapos payakap-yakap pa sa asawa niya. Sabi nga ni Subiri, may niyakap niya pang asawa ko, para saan pa yun? Kabunyog Medi Castillo Biloso, kumusta po kayo dyan sa Rome? Kumusta po? Yan. Ang malinaw dito, hindi naman tinanggi ni Bato na pumirma siya. Kaya lang ang tanong, kailan siya pumirma? Ang sabi ni Bato doon sa press con niya, sa huli na. Pero ngayon ang sinasabi ni Estrada, sa simula pa lang, kasama na nila si Bato. Traidor pala talaga si Bato. Kasama pala sa mga nagplano eh. Yan mga kabunyog, ang bagong development dyan sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Okay, so mga kabunyog, basta po tayo. Lagi lang po tayong sa katotohanan, lagi po tayong para sa bayan. Mabuhay po tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.